Good morning. March 5, 2025. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Yeah, thank you Lord God for this life again. Thank you for the gift of day and night. Apostolic job. Going outside to attend the needs of my apo, a 5 years old apo. Thank you Lord. 8 o'clock ako nagising, and then after 2 hours nakakain na rin ako. So way to go. Thank you Lord for the life again, and bless my friends and my kapwa content creator. Ayan ang mga tunay na mga media people, no? Yung nagbablog, nagpa-podcast just like me. I am your radical Papa Bot. Our topic for today is radicalism. Radical driver, radical faithfuls, radical politician. Sasabunin natin lahat ng mga radical ngayong araw. This is your Papa Bot, the most lowly father. Thank you Lord for the genes. For multiplying my genes. If not, I will not be your Papa Bot. I am only your foster parent or father-in-law. The father that has given the law of God for all of us all. For all of us. Na-distract ako sa lamok eh. Gustong lumabas. Lumabas na kayo. Kahapon wala pala akong audio. Walang video. Audio lang. Kaya mabuti naman to. Naka-record. At doon sa likod na camera, naka-record. Inilipat ko yung mga memory card ng mga ito. Yung dalawa, inilipat ko pa sa isang cellphone na walang movie creator. Kaya nahirapan ako. 3 minutes per clip lang. Hindi tuloy-tuloy. Ito nga, na-check ko eh. May old age. Forgetfulness. Ito. Yan. Nag-check yan sa... Kasi hindi reverse cam ang ginagamit ko pag nag-vlog eh. Hindi ko namalayan, wala palang pula doon, oh. Ayun, may pula eh. May pula, dapat may pula. Naka-record. So sa katangahan ng matanda, mahirapan ako. Na-stress ako ng upload ng 3 minutes back view or rear view camera and front view camera. Mabuti lang nagre-record sila. Tandem kami. May camera yan sa likod eh. Kaya nung binangga ako, nahuli. Dalawang camera. Pag ikot ba dito, may camera dito. Yan. May camera yan. So wala kang ligtas. Mga kutong. Diyan banda. Sa right side ng car. Sige, magkutong kayo. Sa Davao, maraming kutong dyan. Malisyoso mga traffic enforcers dyan. Patago-tago, mali ang signage. Parang Manila din. Tago-tago. Pag nag-serve ka, huli, 500. Alangan, bigyan mo ng 100 yan, insulto yan. Malisyoso eh. Kaya, idagdag natin sa mga radical topic natin. Radical traffic enforcer. Lagot kayo kay Papa Bot ngayon. Salamat. Sana hindi mag-overheat ito. Nakikita ko na may pula eh. So, may pula sa likod eh. Kaya, ito. So, tuloy-tuloy ang ligaya, ha? At saka, hindi lumabas yung aking student. Walang mag-close ng aking green and orange na gate. Sandali. Gospel song muna. Palabasin muna yung mga lamok. Yeah.
Ayaw tumugtog. Hey, what happened to you? Ayun. Oh, nawawala ang stereo. Ano yan? I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Use me today. Use me today. I know you can. Lord, I surrender to your plan. Well, you made this heart. You made these hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. One heart, that's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. Well, it may not seem like much, but with the master's touch, I know that I'll be more like you. Oh yes, I will. I have two hands and one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Sing it again. I have two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. That's what I give. Yeah, nandito si Papabot. Itong Papabot na ito, walang kwentang tao to eh. Ayan na pala siya oh. Lumabas na siya. Mama, pwede ko sabay? Pagbalik ko, inihintay kita na kayo sana mag-close. Tapos ako nag-close. Tapos ang cellphone ko nahulog sa sahig. Nahulog sa sahig. Kasi may inaimbento ako dito, mali. Pagbalik ko na lang, First time nahulog pa. yan lang naman, may naimbento ako na palpak. Pero wala naman na off, hindi na off. Yeah. Yung aking adopted. Kayo ha, mga parents, mag-adapt kayo. Yung mga taga-Gaza. I-adapt nyo. Ha? Huwag yung turuan ng religion ng kabulastugan, yung mga radical Islam, radical Muslimism. Ay, ayusin natin ang mundo. Loko-loko. Ito si Papabot ha. Radical to, pero matuwa naman kayo pag bumanat, no? Mag-i-enjoy kayo. Pag naputol to, na-overheat. Yan ang peg na aking cellphone eh. O sino makapag-donate niyan? Yung ito 60,000 bigay ng anak ko at ang kanyang asawa. O, sino ang gusto magbigay? O, pasalamat ako. Commercial. Salamat sa mga commercial.
Hindi ako naga-commercial. I don't monetize. I'm talking about God. Pag Panginoon ang sinasalita mo sa pulpito, huwag kang hipokrito. Do not make that as a source of living. Magpatayo ka ng bakery. And then you go missionary work. Gaya na Pastor Warren, no? Pero may bakery sa Iloilo, no? Order kayo ng ano yun? Teddy bear beats. Yung mga kakanin, teddy bear beats. Order kayo sa Google. Yeah. Or sa dito sa mga malls, no? Sa Iloilo, Cebu yata. Yan. Bakery. Ngayon nung pumunta kami diyan, nakabili kasi siya ng pwesto diyan sa Tangtangan. Parang 1 hectare property. Kaya gusto niya dito ang base ng kanyang missionary work. Assembly of God yata sila eh. Nagka-COVID yan noong 2022. Siguro wala pa siyang lupa dito. Nilagay lang siya sa labas ng hospital. COVID eh. COVID. Kumawa yung tao galing Iloilo hanggang dito. Nag-missionary work. Mahilig siya ng Muslimism. No, we spread the gospel of Jesus Christ. That's why we go around. Hanggat nakabili siya ng lupa sa Tangtangan. Ang galing, no? I appreciate that. Yeah. Ngayon, nagpagawa siya ng bahay. Kunti na, maliit na bahay. Kay architect Andy Guada. Yeah. Ayun, may bahay na siya. Problema, tubig. Okay. Ayun, sa Ilonggo, tasok ng tubo. Ilan ba yun? 3 inches ba yun? Na tubo? 3 inches. Drive. Underground. 12 tubo. Walang tubig. 15 na tubo. Walang tubig. Sa Tangtangan. Diyan lang sa Balmores, lower Balmores. Kawawa yung pastor na yan Pero komedyante yan, believe din ako yan. Praise the Lord, ng mga tao ng ganyan, good heart. Nandiyan sa Indonesia ngayon, March 5, 2025. Nag-Muslimism din doon. Ang ganda ng tawa-tawa ko kahapon gaya nito. The same route. Wala pala akong video. Mabuti ito, nagtutulong, nag-record to. I-upload natin to 3 minutes by 3 minutes. Doon sa Reels vlog sa aking another channel, yung original. May 23,000 uploaded videos na yun. Magsasawa ka. Itong papabot journey vlog, parang 2 to 3,000 upload pa lang. Wala pa, mahina, bago lang to bukas eh. Ngayon ito si Pastor Warren, drive 20, 21, walang lumabas na tubig. Tangtangan, no? Dry. 28 na tubo. Siguro mga 40th floor. Ilan yun? 500,000 yata. 500,000 na ang gastos. Cute. Lumabas tubig. 28 na tubo. Magtatanim na naman to. Yung pala na harvest na July yata nun. July nagtanim. Na harvest din may mga white heron. Tulabong. Lumabas ang tubig. Hindi ko pa na-vlog to mga 1 month ago pa kami pumunta dun hindi ko na-vlog to Yan. Lumabas ang tubig. Tapos problema niya, bubbles. Ang tubig nag-bubbles. Kayo, uminom kayo. Inumin niyo yung tubig na may bubbles. Kung sa Ilonggo pa, nagabula-bula. Bubbles. Parang brown. Kawawa na yung pastor na yan.
ang asawa niya na babae, doctor, physician, kaya mahilig ng spreading the gospel of Jesus Christ din sila yung doctor na yan. From Iloilo, napunta talaga sila dito. Pero yung Teddy Bear Beach nila, nananatili dun sa Iloilo, nagsusupply sa mga malls. Hanggang dito ngayon. Kaysa Kidapawan. Oh, yun ang missionaryong tama, no? Hindi hingi ng hingi. Hindi, pwede naman humingi. Humingi kayo sa akin. How much? Walang tawad. Kung meron lang ako. Okay. Ngayon, tinawagan niya ng friend niya. Yung may mga parang prophetic na mga friends. Minsan meron yan may mga theophanies. Pastor, you try to separate the water. Yun sa abroad, tumawag siya Tumawag siya sa abroad. Yung isang prophetic na pastor din siguro yun. Ayan. Yung nangyari, may drum, nilagay sa drum. Tapos ang space doon, siyempre may hangin, no? Maglagay ka ng tubig, may space doon na maliit sa taas. Nag-float yung air. Oh. Ipinalabas sa kunting butas, sinindihan. May sumindi, may apoy. Natural gas pala yung natusok nila diyan sa tangtangan. Natural gas. Hanggang ngayon, lumalabas, magsasawa ka. Lumalabas ang gas na umaapoy kung sindihan. Kaya lang naka GI pipe, may faucet. Pag binuksan mo at sinindihan mo yung lumalabas na air portion, hanggat hinati nila papunta sa kanilang tawag yan, yung pugon. Ano tawag yan? Pugon. Nagluluto ng bread. Yan, umiilaw. Tapos sabi daw ng kaibigan niya, itong natural gas nito, marami ito sa Sharif Agwak, dito sa ilalim ng Coronadal City, Tangtangan, meron pala dito natural gas. Ang yaman ng Mindanao, no? Makapagpatakbo yan ng barko natural gas. Yung the largest 50 times larger than Titanic, pinapatakbo ng natural gas yan. I-research nyo sa Google. Yung Google, invention ng Jewish people yan, hindi yan Palestino. Tikman nyo mamaya. Mayroon tayong pag-usapan na radical. Ayun, may natural gas, sabi ng friend niya. This can run a gasoline type of engine. Great discovery. Kaya nung February 26, kasama ko si Doktora. Yung husbandan doon sa Indonesia, iba na yun, nag-spread ng gospel of Jesus Christ din yun Doon kami sa bundok ng Kalamansig, sa paril ng Kalamansig. Medical mission yung mga kasamahan ko, kami command center, kasi nagbabasa lang ang wife ko. Yung binisita ko siya, wala stroke, diba? Ganun siya. Paglabas ko ng ospital, ng kwarto, mag-isa lang siya Wala na si Ate Lizelle kasi, wala siyang asawa, patay na rin ang asawa niya. Wala Nung umaaris ako, sabi ko, ayan ang Amalia Fuentes, sabi ko, my goodness, billionaire, or millionaire, Amalia, ang laki ng pangalan, tapos nakita mo on her deathbed, parang nag-iisa. Hindi mo talaga dadalhin lahat sa buhay. So parang gusto ko sabihin sa tao, parang wag na tayong problema talaga sa buhay. Parang nandyan na yan. Maging masaya tayo dun sa meron tayo talaga. Kung ano man yun, kung meron ka 100 piso, makabili ka ng soft drinks, makabili ka ng tinapay doon, okay yun. May pamasahe ka, may trabaho ka, may konting kita ka, ayos yun. Kasi hindi naman pera lahat Minsan kailangan natin mga mahal natin sa buhay, kasama natin. Hindi naman, minsan nagkakasala rin tayo, pero nagsisisi tayo, pinagsisisihan natin lahat yun. And at the end of the day, we're all gonna go, let's just be happy and be kind, always. Parang, I love those words, happy and kind.
lang kami sa command center. Hindi kami masyado, wala kaming time magpunta sa field. But we would love to doon sa field. Yun nangyari, doon kami, yung mga nagmi-mission. Kaya patuloy ang spreading the gospel of Jesus Christ. Yeah. So, nandito tayo sa lugar na to kahapon. Ito kasi dapat mag-check kung may pula doon sa taas. Nagre-record ako kahapon, wala pala akong video. Buti na lang may backup ako na camera. Sayang yung episode natin na walang video. Yeah. So, kailangan i-check yan doon, no? Ayan, mayroon sa may pula. So, I hope na patuloy yung vlog natin. Radicalism. Nagising lang ako. Nagrarun na yung video. Nandiyan na sa taas may pula eh. Kapon hindi ko napansin, wala palang pula. Ang ginamit ko yung likod at saka sa front camera ng aking dashcam, CCTV. Iniisip ko lang, no? Dapat ang title nito health. Health. Dapat kasi thankful tayo sa nag-discover ng mga everything. Ang development ngayon, sasakyan, gamot, kung ano-anong mga bagay na maganda para sa sanlibutan. Religion na evangelical, yung walang terrorism. Catholic, walang terrorism, walang jihad. Sira ulo yata ang propita niyan eh, yung galing sa Saudi, yung nag-imbento ng terrorism. Yun, magkita daw ang isip nga kayo. Better change religion. Nandito lang kasi ako, si Papa Bot, dahil buhay pa si Papa Bot, no? Buhay pa si Papa Bot. Nagtutulong lang po dahil nagising siya. Nagising si Papa Bot March 5, 2025. Ang yabang-yamang eh, yung doon sa Middle East, may Israel, northern is Lebanon, northern Israel, Lebanon, puro yan doon. Naghahari ang mga terrorist, hindi terrorist yan eh, radical Islam. Okay man lang yung radicalism kapag lumugar ka, pero pag sinabi mo patayin mo lahat na hindi mag-Muslim, buang yung buang yung propeta niyan kung sino nagsabi, messenger. Peace be upon my lolo, kung sino yan. Apo din ako eh, magkamukha yata kami. Sa Western Israel, nandun yung Gaza Strip, along yung dagat. Pinapalamon ang tao dyan. 2 million pinapalamon. Hindi ko alam kung anong hanap buhay dyan, kasi gusto nilang angkinin ang buong mundo. Sila ay si Hydran British colonizer yan eh. Pinalitan ang lugar na yan na sinabing Palestino. In English naman Palestine. Sir, wala naman mga relics at sa mga walang evidences eh. Ang mga evidences na sa Israel puro Jewish eh. Yung kanilang temple, kanilang mga structure na ginawa, nandyan yung mga stones, nandyan lahat ng evidences na Jewish yun. At iba ang salita, iba ang mukha. Hindi sila Arab. Ngayon, kung Arab ka, nag-invade ka dahil mahilig kayo mag-take over ng isang lugar, gaya ng lolo Madmuha galing sa Mecca pumunta ng Medina, palipad pa yan ha, sakay pa daw ng horse, ng kabayo. gawa istorya. Propeta gawa istorya, posible. Kasi lahat ng halos ng propeta sinungaling.
yung mga later days after Jesus Christ, nagsilabasan. Sila daw ang may-ari ng mundo dahil utos daw ni Propeta Muhammad na ang Diyos ay Allah. Peace be upon their God and peace be upon my lolo. Ayun. Ano ngayon ang invention nyo? What's your contribution to humanity? Medicine? Anong medicine? Cellphone? Anong cellphone? Sasakyan? Armas? Wala. Gusto nyo lang kasi mag-take over dahil tapos na ang mundo. Inayos na. Although we've been through disaster, World War I, World War II. Before World War I, mayroon ng mga history na digmaan. So ngayon 2025 naabot natin ang ganitong status. Maayos na, may internet na, naimbento ng mga Palestino. Google inimbento ng Palestino. Loko-loko. Facebook, atomic bomb, Jewish yan. Google, Jewish yan. Bakuna, mga agriculture. Kaya ang tanong ko, nung makikita mo talaga ang kayabangan ng tao. Health ito ha. Title ng health. Sakay-sakay kayo ng Toyota. Nung na-release ay mga captives, sumakay sila sa Toyota Land Cruiser, high-end na sasakyan. Ang yabang nyo, ang armas nyo nakaw sa galing sa Israel. Itong mga Hamas ha. Itong mga Hamas, radical din to radical Muslim, na inutusan daw sila ni Allah through Prophet Muhammad, peace be upon my lolo, na pumatay ng Jewish people, ubusin, at Christian, ubusin, at non-Muslim, ubusin. Loko-loko, sira ulo. Sira ulo. I-take over yung mundo. Kayo mismo magpatayan. Sunni, Shia, Boko Haram, Hamas sa Gaza Strip, Lebanon, Hezbollah, Muslim Brotherhood. Puro kayo kaibangan. Wala naman kayong naimbento para sa tao. Kayo mismo magpatayan. Hindi kayo magkamayaw dito sa mundo. O nga. Diba? Kung gusto nyo mamatay because you love death, mauna na kayo. Do not disturb others. Kasi nandito kami. Dahan-dahan lang yung aming pag-asinso. Hindi naman. Dahan-dahan lang. We go through a tedious process. We went through that hardship na sinasabi ng aming simbahan. Rumispito ka, mag-bless ka sa matatanda, magdasal ka sa Panginoon, maghingi ka, huwag kang mag-jihad. Maghingi ka sa Panginoon at mag-antay ng sagot. Health. Ito naman health. Sir Hamas. Kasi yan daw ang prototype pag sila nanalo. Dahil nag-i-increase na daw ang kanilang radicalism na Islam sa buong mundo, Europe, sasakupin na nilang lahat ang kayabangan nila. Sir, kung magka-cancer kayo, punta rin kayo ng doktor. Di ba? Cancer. Pag natusok ang mata mo, sino mag-opera? Discovery ba yan ng Palestino? Loko-loko. Kaya sabi ko, we must be grateful for the great minds until now who are still contributing blessings and good contribution to humanity. Gaya nito. Maganda lang ang puso mo. Serve humanity. Na hindi ka traidor. Huwag nyo silang saktan. Kung nandito, kasi kahapon sinabi ko,
at this area. I-upload ko lahat to eh. Yung sa likod, bahala na, 3 minutes. Dugtong ko lang. Nagre-reklamo ng YouTube eh. Sabi ng YouTube, transfer failed. Akalain mo 30 na 3 minutes. Hindi niya kaya. Reklamo si YouTube sa akin. Telling I want this to reach my people. You are my people. Dapat maintindihan nyo kung ano ang maganda. Ipublish ko ito. Ang title nito, Health. Radical Health. Mahilig ako mag-isip yan eh. Reflection ko yan. Na pag nagkasakit kayo, punta ka sa pinaka the best na doctor. Ang pinaka the best ba na doctor? Palestino? Magaling ba kayo? Sa tingin ko sa inyo, no? Hindi to biro. Pag naniwala kasi kayo sa religion na piki, propetang piki, mga moron kayo. Wala yan, imbento lang yan. Tapos ng Biblia, tapos ng kwento na may Panginoon. Sa Holy Bible, may Panginoon. At sa aklat ng Isaiah, Book of Isaiah, ipapanganak ang God through a virgin. Nagkatotoo after 2,000 years. Di ba? Nagkatotoo. Siya si Jesus Christ. Jesus Christ, ginagaya, inaangkin, hindi kaya. Kasi moron kayo. Hindi nyo naintindihan ang tunay na pakay ng righteous God. Doon kayo pumanig sa radical na God, yung pumapatay. Di ba? You are moron. Minus letter N. Joke lang, I love you. Moron, hindi makaintindi. Sabi pa nila, itong mga Islam, may mga radical Islam, can you prove to me unequivocally that Jesus Christ is God? Okay. Maraming nag-witness na si Jesus Christ ay God. Sabi pa nila, itong mga radical Islam, that Jesus Christ is God. Siya talaga nagsabi. Sir, binubuhat mo ang sariling silya mo eh. Let others praise you. Not you yourself talking about it. Maraming witness. Nagsasabi talaga siya na siya ang God. Kaya kung hindi ka makaintindi niyan, moron ka. Ang meaning ng moron? Less intelligence. Lack of intelligence. See? So moron ka. Who holds the righteous by the hand? Who is the way in this marvelous hour? Who stirs the heart of a man and causes all his saints to cry out glory? Glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy. Moron ka. Kung di ka makaintindi, wag mong pilitin na kayo mismo magsabi na sikat kayo, matalino kayo, magaling kayo. Wala kayong humbleness eh. Alam mo si Jesus Christ, ang kilala ko na pinaka-humble.
Kaya tinuruan kaming gawa ng magandang asal, sumama sa civilized world. Hindi yung fundamentalism. Minsan ina-accuse nyo pa ang Bible na may fundamentalism. Hindi yan pinapractice ngayon. Noong araw pa yan, it's part of the history na may stoning to death, may radical na judgment, pero hindi na yan ngayon. Yung pinaka civilized na lang na thinking, with God above there somewhere, na may anak siyang buhay ngayon na pinahirapan din yan. Naniwala kasi ako dyan sa story ni Jesus Christ. Kahit na sabihin mo myth, sabihin mo hindi totoo, totoo yan, nangyari yan. Yan ang isang ugali na pinapakita ng mga taong may self-sacrifice para sa iba. Sabi ng iba, bakit ka mag-sacrifice para sa iba? Tinapos na yan Hesukristo. Kaya maganda ang halimbawa, maganda ang turo ni Hesukristo at tumalikod na kayo sa Islam at Muslim na radikal. Huwag kayo sa radikal. Dito kayo sa mga nominal. Oh, di ba? Although nominal ka, back of your head, you will overpower and subjugate and take over the whole world. Sinabi ko, magpatayan kayo. Wala kayong humbleness eh. Wala kayong integrity. Wala kayo. Hindi ako maniwala sa inyo eh. Kung ayaw nyo ng Holy Bible, magka-problema kayo. Kung ayaw nyo, ulitin ko, ayaw nyo ng Holy Bible, magka-problema kayo. Kaya nandito lang ako. Galing ako sa Middle East. Ang lahi ko kasi, ang alam ko lang, may Osminia blood kami. Latino. Hindi ko na alam kung baka may Chinese pa ako eh. Baka may blood pa ng chimpanzee, may chunggo. Hindi ko alam, lumalabas ang tunay. Kaya kung lumabas ang tunay ko ngayon, sabihin ko sa inyo, yan ang kwento ni Papa Mot. Ito, balik natin. Radikal ako masyado eh. Bakit ganyan? Nung inatake ang Israel, pinatay mga 1,000. Yung brutal na attack. Patay natin itong mga Jewish na to. Walang kwenta to. Kasi may hate at madumot. Kung sa Ilonggo pa, dumot yung ano sa Tagalog? May galit, matinding galit against Jewish people. Kasi na precondition pati yung mga bata dyan sa mga Muslim radical area gaya sa Hamas or sa Gaza Strip na nagsusupport sila sa Hamas. Yeah. Gusto nilang turuan ng mga bata nila to hate the Jews, to the Jewish people. Ngayon pinatay nila, pinahirapan yung iba na kidnap nila or captives nila, bihag nila, tinikman yung mga babae. Kasi ayaw nila ng Jewish people dahil hate nila. They are making seeds, no? They are displaying their animal, the brutalism a man could do. Extremely brutal. Masakit yun. Patay mo bata, pinuputulan ng lieg. Ito ang sinasabi ko kasi nagmo-monitor ako eh. Tinutusok sa puwet ang mga bata, litson-litson. Grabe, talagang carnage ang ginawa nila. They don't love fellow human dahil utos daw ni Prophet Muhammad. Utos daw ng kanilang Diyos na Allah na radikal at propetang radikal. Peace be upon them. So, peace tayo. Hindi ako nagsasabi na kalaban ko kayo. Mali ang sinusunod nyo na maging radikal kayo, na inaabuso nyo ang kapwa-tao. Ang mga captives nyo na mga galing sa Israel, hindi man lang nyo inalaw na bibisitahin ng Red Cross. Talagang pinahirapan nyo, pinagutuman, emaciated, payat na payat, walang pagkain, pati heart muscles humina.
hindi sila prisoner of war, hindi sila warrior. Ordinaryong mga tao yung nabihag nyo, sir. Commander. Ano bang mga rangko nyo? Ang uniform nyo yata galing rin sa Israel eh. Armas nyo galing sa Israel. Ang kotse nyo, Mitsubishi, Toyota, Japan man yan. Ang yabang nyo, wala kayong ginawang sasakyan. Ang yabang nyo. Kaya mentality of radical ngayon ang topic natin. Wala kayong sariling invention para sa humanity. Basta lang spread nyo ang Islam na radical sa buong mundo at magpasikat. Ang yabang nyo eh. Oh. Kaya nga, ganito lang ako ha. Kung nagsilabasa na to, matagal ko nang alam to. 6 or 7 years old ako, nagpakita itong taong to eh. Pagising ko, nung dumilat ako, one morning, siguro walang pasok nun or I don't know, walang pasok, 7 or 8 years old. Pagdilat kong ganyan, may tao sa paanan ko, right side, nakatingin sa akin. Hindi naman siya kumikilos. Sabi ko, anong message to? Wala lang, basta may tao talaga, may tao. Pinabayaan ko na yon. Erase na yon sa akin. Basta tiningnan ko lang ganyan. Tapos gumanon ako, paglingon ko nandyan pa rin siya. Hanggat hindi naman ako natakot. Hanggat nawala siya. Na siguro lumingon ako uli ganyan. Never ako natakot. I was not intimidated. But what was the message? Sabi ko, during that time alam ko na may Jesus Christ eh, may God. So, baka itong sinasabi nila na God, o baka itong sabi nila Jesus Christ, hindi ko naman pinapansin yun. I never had that idea. Wala. That was 60 years ago. Another 10 years. During the 10 years time, siyempre grade 1, grade 2 na ako, grade 3, grade 4, grade 5, first year, grade 6, first year, second year, third year. Normal ang aking pagkatao. Normal ang mga hindi pagkatao. Normal ang mga events na nangyayari, yung nag-aaral, umuwi ng bahay, good boy, go to church, DBBS, Daily Vacation Bible School, sa evangelical, at nagkakain pa ako ng ostias ng Katolik. Kasi gusto ko holy people eh. Later found out na hypocrite pala yung iba na sa pulpito. Sa lahat ng simbahan. I later found out na marami palang hipokrito. Hindi magandang tinuturo. Sariling bulsa ang pinapalaki. Gaya ng mga politician at mga kontraktor. Walang mudo. Sorry for the term and the statement. Wala. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Wala lang, hindi ko iniisip yan for the past 10 years. Hindi yan bumalik sa akin. May liban siguro sa 1 or 2 times na naalala ko na, uy, ano kaya yon? Pero I never had the intention of discovering it or put it seriously. Wala. 1975, bumalik siya, parang hindi ko sinasadya eh. Unprecedented eh. Hindi ko sinasadya. I never asked for it. Sabi ko, ang ganda pala ng mundo, no? Ang ganda ng mundo. May Jesus Christ, may Panginoon. 1975 yun. Parang may nakita lang akong ibon. Hanggat pumasok sa katawan ko. Parang bigla, siguro mga or 1 or 2 seconds finish na rin, or 3 seconds. Parang sumabog. Hindi ko naman na-entertain yun. I never had the intention of giving meaning on it. Wala. Sabi ko, ano yun? Wala lang. Nung one time, siguro after 5 or 10 years, nagbasa ako ng Bible. Na-encounter ko si Saint John. May dove. Ano ba yung dove? Ano ba yun? Sa Ilonggo, pating, no? Pating, dove. Pigeon or something. Pumasok sa katawan ni Saint John. Sabi ko, wala, hindi ko rin bigyan ng meaning yon. Hindi ako interesado eh. Kaya lang nung inatake ng Israel, sabi ko, wow, nandun ako sa Canada, ang yabang. Nandun ako sa Canada, ang yabang. Ganun ko lang sa cellphone, hala,
inatake ang Israel. Hindi ko mang alam may ganong mga ano niyan, geography, hindi ko alam yan kasi wala akong pakialam sa mundo Oo, nagtaka nga ako bakit ako nagdidisiplina sa inyo Ano bang pakialam ko sa inyo? Wala. I am nobody. Papa Bot is nobody. He is the smallest person. Wala, si Papa Bot, walang kwentang tao si Papa Bot. But please do not take me for granted. This is God's channel. Kaya hindi ito monetized. Magagalit si Lord pag nag-monetize ka. Para ito sa sanlibutan, sangkatauhan, yung nakapag-browse nito at nakikinig by heart. Wala itong filter, di ako marunong. Walang edit ito. 3 kamera ngayon nagsasabay, 4 pala 4 sila nagsasabay record. Re-record natin dito sa kabila, ito Yan si Papa Bot, walang kwentang tao si Papa Bot. Huwag ka maniwala kay Papa Bot kung gusto mo. I will not be forcing this to you. Ayan ayun, mayroon palang doon white heron, yung tulabong doon sa dulo yung puti. Yung 6 months ago yata, dito kami palagi daan ng daan kasi ginagawa yung Balmores. Nagtanim na, nag-harvest na. Kahapon ang topic natin kung saan galing tubig. Summer ngayon. Pero hindi humihinto ang mga spring water doon sa bundok ng Tampakan, bumababa sa Marble River para buhayin ang mga tanim dito sa baba hanggang doon sa Lutayan, Buluan, Rio Grande de Mindanao. May tubig dito, walang problema dito. Kaya kayong taga-Gaza, tinulungan na rin kayo ng Amerika, United Nations. Tinulungan na kayo. Alis na tayo, 11:01 na. Oo nga, ginigira kayo. Dahil ayaw naman ng mga taga-Israel na kayo ang mamuno ng mundo sa napakawalang kwintang government nyo. May radicalism kayo, may subjugation, may human rights violation, at tuwang-tuwa pa kayo, pasigaw-sigaw pa kayo ng alak nyo bar. Mga lasing kayo, mga lasinggiro kayo. Sa Ilonggo pa, the wild balaka mo how? Wild. Kung may wild sa Ilonggo, Arabuto ni ay. Kaya ang nagasinggit sinabi Arab, yung sumisigaw niyan mga Arab. Sa kanila galing niya di ba? So yun ang nangyayari sa mundo natin. Mayroon tayong mali na narrative na sinusunod. Ayaw na mga ang free world, yung democracy. Hayaan nyo na sir kung haram ang ginagawa nila, hindi sila makapunta ng langit. Huwag nyo nang patayin. Ako papunta ngayon ako sa aking apo. Mapahamak ang aking mga kapitbahay, kamag-anak, mga apo dahil dyan sa paniwala nyo. Mali yan sir. Gawa ng demonyo yan. Gawa ng siraulo yan. Huwag kang maniwala sa piking propeta. Wag. Oo. Sinabi ko kanina may theophany ako, 2 times. Kaya nung inatake ng Israel, hindi ko matiis. Sabi ko, lalabas na kaya ako. So, ang dami ko ng vlog since 2023. A day after or 2 or 3 days after, nag-vlog na ako. Sabi ko, lalabas na ako. Wala akong gagawin na iba Pasundo-sundo lang, hatid ng apo doon sa bus stop. So, it's time to shine. Hindi ko naman, yung sa akin, discernment lang. What is good? What is blessing, not curse? What is blessing, not curse? Ang curse kasi, parang gaba, parang ikaw na ang sikat, ikaw na ang powerful na tao na makasalanan. That's curse. Gusto mong sumikat sa masamang paraan dahil sa religion yung pike. So, yan ang mali sa isang mundo na may religion na pumapatay. Ang Hindu naman hindi. Hinduism hindi.
Ewan ko sino pa. Ito lang Islam at Muslim na nag-imbento niyan. Totoo ba yan? Parang sa tingin ko parang paganism lang yan eh. Para lang mag-spread ang kanilang tawag niyan. Ang gustong mangyari na spread their group, ilagay natin religion through violence. Kung humawak na lang kaya kayo ng violin at magtugtugan tayo. Wala, moron kayo, moron. Ang bagay sa inyo nasa kulungan eh. Maya-maya dadaan na naman tayo doon sa kulungan. Yung provincial jail. Ito kasi dito, ano to, yung parang farm road. Hindi ko na hinahawakan ng cellphone ko, nag-overheat eh. Hahawakan na lang kaya natin. Ayan. Nandali. Okay lang naman eh. Yan. Ayun. Ito farm road See? Kaya maniwala kayo kay Papa Bot, hindi nagsisinungaling si Papa Bot. Hindi nagsisinungaling si Papa Bot. Kahit na anong tingin nyo sa akin, lalabas ako. Dahil may nalalaman ako eh. Sino ba? Pag nakita ko, hindi ko naman kino-compare. Pag may nakita akong theophany sa isang tao, dito sa Rotunda mayroon eh. Dito sa Marble, pro-British, nakapag-asawa ng taga Marble, mayroon eh. Theophany. Yung actual presence of God experience. Dun, yung mga missionary na kasama ko na from Manila, Assembly of God sila, yung wife niya, product ng kanyang urban poor ministry. Nung nag-asawa sila, si pastor, inasawa na yung babae, pinaaral niya ng pastor din. Ngayon, nag-medicine. May theophany yung asawa niya. May theophany. Ang mga Muslims, nakakita ng Hesus Kristo, may theophany yan. May theophany yan. Marami. Hindi last and final. Kayo kasi last and final prophet. What's big deal about that? Anong big deal dyan? Maniwala ka? Moron. Moron. Marami. Nagpabalik-balik ang Holy Spirit from heaven to earth. Nagpapakita yan sa mga tao. Kay Joseph Smith, ewan ko anong ginawa. Nagpayaman. Jim Jones ng Guyana Massacre, siya na daw ang God, Kristo. Uminom na tayo ng lason, patay. Africa yun, Africa. Guyana Massacre. Jim Jones, may mga theophany yan. Mga church builders, Iglesia ni Cristo. Ang Kristo nila, si Manalo. Joke lang. I love you. Huwag niyong palitan ng Biblia. Totoo, nagpapakita. Kaya lang, atat mag-spread ng religion dahil, ano na daw sila? Messenger na ng God. Nagpayaman. Yung iba naman, kinakalaban. Huwag na. Isahin natin to. We'll march together, 8 billion of us, towards Jesus Christ. Matuwa pa si God nito. Walang patayan, walang jihad, walang karahasan. Minsan kasi may curse itong Israel eh. Ayaw maniniwala kay Hesus Kristo eh. Monotheism lang eh. Pinanganak na nga ang Jesus Christ na siya ang Messiah. Ayaw pa maniwala eh. May curse ito. Kaya lang, chosen people of God. Pero hindi ako maniwala. Mas maniwala pa ako ang chosen people of God. Ang mga Filipinos na mga OFW, nagsacrifice para sa family. Yan ang tama na chosen people of God, mabait, they care about the welfare of others. Naging doon sa anak ko na sa Canada, second in line sa position sa long-term facilities, yung home for the aged. Nandun sa kanya ang mga 200 na mga among the branches of Extendicare sa Canada. Nandun sila sa London. Ang galing ng mga Pilipino throughout the world. At saka itong mga religious people na walang bahid ng tawag nito, walang bahid na malicious intent. Kasi minsan pa-Diyos ka dyan, Lord, iniisip mo ng bulsa ng mga membro mo, nagyabang ka pa dahil maraming milyonaryo sa grupo mo.
Huwag naman ganyan para hindi ka pastor, para negosyante ka. Di ba? Do not make use of the story about God and Jesus Christ as your business. Ayaw ko niyan. Hipokrito ang tawag ko niyan. Kaya maraming hipokrito sa pulpito. Ha? HPG. Hipokrito sa pulpito, gunggong. Grabe. Hipokrito sa pulpito, grabe. Ito na. Ito ang provincial jail ng South Cotabato. Maraming kriminal dito eh. Dapat dito na ilagay ang mga terorista at mga jihad at mga siraulo dyan sa mga Hamas. Yung mga radikal na mga jihad dito ilagay eh. Mga siraulo yan eh. Ito. Yan. Tingnan natin yung pangalan ng kanilang logo. Dito araw-araw eh. Kasi apostolic job. Andun lang sa dulo yung school na aking apo eh. Ayan o. Yan. Ayan o. Kung nababasa nyo. Rehabilitation? Ano yun? South Cotabato Provincial Jail. South Cotabato Rehabilitation and Detention Center. SCRDC. Yan. Diyan dapat ikulong yung mga, hindi kasi may iwasan, may pumapatay, may nagkakasala eh. Pag gumawa ka niyan, ikukulong ka. Di ba? Ikukulong ka talaga. Pumatay, nadispal ko o ano-anong mga kriminal, mga droga. Hindi maganda eh, hindi maganda. Di ba? Kaya dapat itong mga terorista diyan sa ikukulong. Kaya maraming nakukulong nga sa sa Israel. Siguro thousands of them kasi threat sila sa buhay ng mga tao na may freedom, ng mga turista nandiyan. Ibang-ibang klase na pumupunta sa Israel. Sinasaktan nila. Binabaril, ganyan, daming mga kalukuhan. Dahil absuelto daw sila pag gumawa sila ng kasalanan ng ganyan. Dahil utos daw ni Prophet Muhammad, peace be upon my lolo, na pag nasaktan mo yung mga tao, lalong-lalo dyan sa Israel, mapunta ka ng langit. Grabe ang hate, no? Hate yung parang sama ng loob. Siguro bumabawi sila dahil naisulat sa kanila naisulat sa kanilang Holy Scripture na nilaso ng Jewish woman ang kanilang propeta na nakatanggap daw ng message galing sa kabayong may bangs o sa kambing na may bangs. Wala, sira ulo yan eh. Walang katinuan yan, wala. Kasi kung nagbasa ka ng Holy Bible, grabe ang story, humility, humbleness, yung parang divine ka or ano pa, extreme deity. Heaven ang feeling mo, may brokenness ka na hindi pala maganda na nagkakasala. Ngayon kayo pag nagkasala kayo dahil inutusan daw kayo ng iyong messenger na propeta galing Saudi Arabia, sira ulo yan. Pabalik-balik ko dito, sinasabi ko hindi maganda eh. Hindi maganda. Kaya balik tayo kay Hesukristo. Balik tayo kay Hesukristo. Siya lang ang tunay. Siya ang tunay, wala nang iba. Shell. Ready na mo? Nag-play na siya. Maanahan ako. Okay, bye-bye. Nandiyan na yung aking apo na prinsesa ng Panay. Yung nanay niya taga Panay province. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo hanggat mag-overheat ang cellphone. Mabuti hindi nag-overheat, tuloy-tuloy siya. Kaya dito tayo sa Holy Bible, kay Hesukristo tayo. Please, wag na yung mga worldly na mga intention. Yung kalain mo pag maging martyr daw
makatikim ng virgin sa langit. Virgin! Wala yan, makamundo na thinking yan. Isip yan, makamundo, makasalanan yan. Huwag niyong i-justify ang mali. Magsigaw pa kayo na kung sa English pa, to God be the glory pag pumatay kayo. Nagpaputok kayo ng bomba. Alak ko, bar! Pasigaw-sigaw pa kayo ng alak. Mali yan. Hindi ako niyan, hindi ako papayag niyan. It's wrong. Hindi ko naman sabi na you don't have to think first. But yung mga theophanies na natatanggap ng mga Muslims, yan dyan sa YouTube eh. Before siya naging Christian, nakatanggap siya ng theophany. Nagpakita si Jesucristo. Ang dami. Theophany recipient yon. Theophany recipient yon. Kasi itong Holy Spirit na to, pabalik-balik ito sa lupa, langit, lupa. Nagpapakita yan sa select people of God. Ngayon, ginagamit sila, nagwi-witness sila about righteousness. About righteousness of Jesus Christ. See? Hindi sila naging terorista, hindi sila naging jihad. They're not anymore sinful. Kaya, sir, Hamas, Hezbollah, kapatid, kapatid, sumama na tayo, sumanib tayo sa evangelical Christian. Yun lang ang mayroon akong peace of mind dyan eh. Itong makinig kayo sa DXKI. Ayan, kasi yung FEBC na yan, parang 70 years old na dito sa Philippines. Yeah, ang DXKI 70 years old na yan sa Philippines. Mga missionary yan, mga Christian missionary. Akalain mo 1960 lumipat, nag-branch out sila sa Marbel, mayroon FEBC, DZ, sa Manila, DZ, nakalimutan ko na. Sa Marbel, DXKI 1060 yan dati, 1060. Ngayon 1062, 1062 kHz sa Alpha Mic band, yung AM. Yan, nandyan sila sa AM. See? Yan, DXKI tayo. Mayroon dyan, mayroon dito. Maliit pa ako, 1960, nakikinig ng nanay ko dyan eh. Sumasabay ako, mabuti na lang. May DXKI, kung wala yan, baka maligaw din ako. Baka naging jihadist ako. Buti na lang may DXKI, may church kami na maganda. Assembly of God, Alliance, katabi naman ng Catholic. Maraming chicks doon eh. Sa Catholic. Daya ng mga yan, inaasawa niyo mga Christian. Pareho lang tayo. Mahilig sa laman. Joke lang. Ito na. Ito na yung ating prinsesa, aking apo. Matalino to, matalino to, yung batang to. 5 years old pa lang, pero pag nag-exam yan, 160 over 160. Nagmana kay Lolo. Nagmana kay Lolo. Lolo bot. Papa bot, I love you. Love kayo ni Papa bot ha. Love na love kayo ni Papa bot. Kaya nandito si Papa bot para disiplinahin kayo. Ayan na siya. Ayan. No popsicle, bless. Ano gana ko siya, mandi ka. Hold my hand. Hold my hand. And put that in your agtang. Hold my hand. Put that in your agtang. Oh. You love me? You love me? Yes. You miss me? Yes. What's the news? What did you do? What did you do at school? Close the door. Ay, wala na close. Yeah. So, what's your merinda? As usual, turon?
Oh, sige, turon. Kinapoy katlo. We'll buy turon. Banana steak? Ay na, banana steak. Ah. No? Ano gusto mo? Banana steak? Yeah. Banana steak, nagwan siya. Tuloy-tuloy si Manoy ah. Tinatakot niya ako ah. Kaya pag driving, let others go first. Yan ang technique. Pag nakita mo parang, sige na, give way. And first instinct is you stop. And do that, put that in your mind na pag Who is this? May palangga. Who is this? My baby Who is this? love. Papayong-piyong. Who is there? Katulgon. Katulgon. My Katulgon. baby love. Katulgon. Katulgon ang baby Balik na. love. Piyong na siya. I love my baby. Napanago lang na siya. Your tiilan is very beshy. Wala man na siya ganihan tatulog niya. I love you, kita baby ko. So beautiful, my baby. Naginartista ba? Ginasundog yan siya na. Okay, you sleep now. Okay, here go. You sleep now. Wala, ginadula-dulaan lang ka na kayo para patulog-tulog niya. Madayon na siya. Pahuway kayo, magklase pa na siya alauna. Oh, ito lang. Yeah. Gabi, anong oras na si daddy mo na pauli? 11:40. Daghang pasinde? Yun na, episode March 5, 2025. Okay, so salamat naman at nanonood kayo. Kahit hindi. Bahala kayo dyan. Basta si Papa Bot, pag hindi sinusubaybayan, you will miss 99.9% of your life. I'll assure you that. Oo. Wala naman akong bahid na kasinungalingan. Basta sa akin, magkaintindihan tayo at ako'y nagsisikap kahit mahirap mag-record. Ang hirap-hirap mag-record para lang ang pinaka-stubborn na tao, no? Talaga tao pinaka mahirap disiplinahin. Mabuti pa minsan aso eh. Animal. Siguro itong mga hamas animal to eh. Madali lang yata to disiplinahin eh. Kulang lang ng assurance na love natin sila. Just to correct the wrong. Tambay tayo dito sa aking tukayo, Bebot Tamayo. Yan. Sino yung mga total wreck car dyan? Dalhin nyo dito. Ayan nasira na ang karatulan ni Tamayo. Pag sirang-sira na ang mga kotse nyo, kahit brand nyo, dalhin nyo dito. Ayan, may Tamayo eh. Yeah. Shop niya yan.
Okay, sige. Minsan mamimiss ko yung mga kaibigan kasi. Pag nasira yung sasakyan mo, simba ko, dalhin mo dyan kay Bibot Tamayo. Yan. Galing yan sa abroad eh. Balikbayan yan, galing Qatar or something. Bodybuilder yan. Okay, so salamat sa panonood. God bless you and keep you. Yeah. God shines His face on you and be gracious unto you. God turn His face to you, on you, and give you peace in Jesus' name. Amen. Yeah. Yeah, pakapin. PS. Pag may sulat yung dati elementary ako, nagsusulat yan eh. Doon sa class 1960, 1970 ganyan. Matapos na yung sulat mo, lagyan mo ng PS. Capital P period, capital S period. PS. Ano ibig sabihin yan? Literally, anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Pakapin sa sugyot. Pakapin sa sulat. Yeah, hindi ko alam. Pero ito lang ang reminder. Sir, madam, ustad, amo, ano pa dyan ang mga rangko nyo? Commander, director, president, senator, gobernador, mayor. Andito lang si Papa Bot. Hindi tayo nagbibiro. Hindi rin ito kalukuhan. Just follow me. Si Papa Bot hindi magaling, hindi naman nagsisinungaling. Alam mo bakit nasisira ang mundo? Dahil sa mga liar, yung mga kasinungalingan ng mga tao. If you are not telling the truth, alam mo nang masama, ginagawa mo pa. Alam mo nang masamang pumatay ng mga inosente, ginagawa mo pa. Sinungaling ka, wala kang respeto. Yan ang dahilan bakit nasisira ang mundo. Totoo lang. Sinungaling ka. Nakulimbat mo yung pera ng bayan. Ha? Saan napunta yung 500 billion na flood project? Huwag kayong magsinungaling. Pag sinungaling ka, wala kang respeto, nagnakaw ka, hindi maganda. Tell you, hindi maganda. Walang honesty. Kaya ang Pilipinas natin, wala, lugmok. Kasi we don't follow the law of God and men. Di ba? Respeto, yun lang. Pag walang respeto, pwede ka magnakaw eh. Ha? O nga, no? Sa Philippines may flood project. Namimigay ng pera. Walang liquidation. Hindi na liquidate. Sa bagay, nawala nga ang frog. Nawala ang palaka dahil successful ang frog project. Joke lang. Okay, bye-bye. Hanggang dyan lang tayo. Bye-bye. God bless you and keep you. At saka, ito. Last word. Sana humabang buhay mo. Full of blessing. At mag-start na kayo bumasa ng Holy Bible. Huwag yung ibang Biblia dahil sabi ng Holy Bible, yung sa Old Testament, pag lumabas ka sa Holy Bible, you're a demon. Totoo yan. Take it from me. I'm not the first. I'm not the last. I'm not the ultimate one. I am nobody. Papa Bot is just an ordinary person. Bye-bye. God bless you. Sign of love.
Yeah. Bebot? Bebot din? Bebot? Tulog? Sabi ko na niyaga. Wala, ma-share lang ko. Sige lang biko, agi-agi, way ko panaog. Oh, papang mo din. Yan, Dr. Magan. Basi tulog, di na lang. Basi natutulog ba? Naniniwala ang mga leader sa Kamara na nagsisimula ng mainit ang mga Pilipino sa patuloy na pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Tungkol ito ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre, Hey! kasunod ang hakbang ng religious leaders na mangalap na Nag-agi lang ko kay... para sa People's Impeachment Movement. Sige lang ko kaagi, way man ko kapanaog. Ng Senado na agad simula ang paglilitis Okay lang. ni Duterte alinsunod sa Constitution. Diri ko pirmi kaagi, tisiling ko duway ta akong kapanaog haw. Subong lang ko may bakante. Nagdulong kami sis to sa Sucomedics. Di makakadto ko sa clinic. Dira sa likod balasang Home Solution ang clinic namon. Sa bata ko. Sa matagya po na. Pakaisa ko to. Pag-isa ko sa mata. Ini ang ako niya sa laman loob. Tutunlan, tiyan, atay, kag mga tinai. Laman loob siya. Oo. Naroon na ba na operasyon nga po? Nang lens na. Lingling. Lens kag may mga Maraming matanggal dito may kabukol din yaw. Nagpa-medical sa kayo nga magawa sa amin. May sa kapasat. bukol. Kaya Ate pa kuan kay doktor. Mga surgeon. nasa kayo siya kay nag-skila sa isang iban. Yung nagpa-medical Davao. Ang iba niyo. Ano kurso niya? Kung na, IT mo na dati. Di Pabrot. nag-apply ni cleaner sa Saudi. Oo, pabrod tani. Oo, pwede. Bro, tingin lang may kita dali. May doktor na siya, may pa. Buti na itong doktor yung kanya. Kapit bahay mo ng doktor daw, ara sa daw. Babae pa gin nga surgeon. Bata ni doktor dahay. Bahay na, wala na, hindi siya mahuya. Ara lang clinic sa punta lang sa may tupad sa Sucomedics. Ada? Oo, ara balay nila daw. Oo, tubang sang ng regional kuan nanda. Ano ito yung magadi ako? Sisla na eh. Sino yung doktor ng ipakan mo? Kung sa dire, wala? Dito sa Davao na? Sa Davao, doktor? Dito naman natin na una. Follow up na sa babae nga surgeon. John? Dira sa may tubang, ini punta sining dalan ni kundi kay Dr. Line nga building. Oo. Da sa babaw. Ah, Oo, nang may blends and blends and taste and blends na. Babaw. Pakanto siya to para Parang pareho lang kita, amigo mo. da panago gani ko kay daw nahuya ko kay bunguto ng imo classmate. Puga daw si Kenny Roger. Budlay namin kay may allergy na ako sa tugnaw. Oh, gabalik na ang allergy ko sa gamay ko. Why na eh. Kilala galing mo ni Tukayo? Hindi pala mo manadiri nga halin siguna. Mao ba? Ate anong sakit siya? Anong sakit?
1995 pa kita no? Ganay. Kabats ka mo sa ano man? Wala, migo ay ubod pa kami liga. Siya pa ni tigsaka namon ka kwan. Amo ni best friend ko sa high school. Tower ka mga kwan siguna, ka mga signal. Budlay pa to yung una panaka niya. Kabats ko sa high school 75. Ay, masyaran ko Pundo daw, hindi ko pundo na sa kayo ako. masyaran ko siya ngayon ko daw isa ka tuig na ko ikalapak di ako kay nag-abroad ko bla. O gani dugay-dugay ka to. Oo, ano? Ano Milgin? Yeah. Medyo atong driver. Amo ning sakit man tong dala ko din na saghid man to sa Tagum. Pag triathlon sa mga bata ko. Pero ayo man ah. Wala pilas. Wala pilas. Yun, tapos ang araw. Okay. Tayo na naman. Yan, nakabisita ako ng aking kaibigan. Marami pang problema sa health, no? At least na-advisean ko lang anak niya. Tatay niya mayroon parang naramdaman. So although may mga kakilala kang iba, doktor o mga magtutulong, at buti yung may kaibigan na nag-protect din, advice. Yeah. Yeah. So, tapos na ang transaction. yan ang napapala natin as good Samaritan, no? Sometimes you have to visit kung sino mga kaibigan pala natin, no? If we have the chance to give advices, no? No, ayun pa, isa doon, no? Advice natin. Daming inggit sa kanya. Daming nainggit sa kanya. Okay, bye-bye. March 5, 2025.